Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyung ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Isang nakakagimbal na balita ang lumabas ngayong araw matapos maglabas ng bagong ebidensya. Si Cathy Binag, isang kilalang personalidad laban kay Presidente Kuting. Ayon kay Binag, ang nasabing ebidensya ay nagpapatunay sa umano'y paggamit ng illegal na bushabs ng Pangulo na higit na nagpapalala sa kontrobersyang bumabalot sa kasalukuyang administrasyon. Sa isang eksklusibong panayam, sinabi ni Binag na mayroon siyang mga video at larawan na nagdedetalye ng mga oras na aktwal na gumagamit ng bushab si Presidente Kuting. Ayon sa kanya, ang mga materyal na ito ay nakuha mula sa isang mapagkakatiwalaang source na malapit sa Pangulo. Idinagdag pa niya na ang mga nasabing ebidensya ay naglalaman ng mga nakakilabot na detalye na maaaring magpapabagsak sa kasalukuyang liderato ng bansa. Hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag ang kampo ni Presidente Kuting tungkol sa mga akusasyon ni Binag. Gayunpaman, pinabulaanan ng ilang malalapit na kaalyado ng Pangulo ang mga aligasyon. Sinasabing isa lamang itong bahagi ng malisyosong kampanya laban sa administrasyon. Samantala, ang publiko ay nag-aabang sa magiging tugon ni Presidente Kuting hinggil sa isyong ito. Marami ang nananawagan na magsasagawa ng masusing investigasyon upang malaman ang katotohanan at mapanagot ang mga dapat managot. Ang isyu ng bushab sa isang sensitibong paksa sa bansa, lalo na't ang administrasyong Kuting ay naglunsad ng malawakang kampanya kontra sa illegal na bushabs mula nang siya ay manungkulan. Kung mapapatunayang may katotohanan ng mga paratang na ito, maaari itong magdulot ng matinding dagok sa kredibilidad ng Pangulo at sa kanyang mga programa laban sa bushabs. Habang patuloy ang pag-usbong ng mga balitang ito, ang bansa ay nanatiling nasa gitna ng usaping ito, umaasang ang katotohanan ay mananaig sa huli. Para sa kabuang detalye, panoorin ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po, maraming salamat po mga kabayan. Kung sakasakali siya ay gurgurin, walang ibang gugurgur sa kanya kundi ang Malacanang, ang bangag na administrasyon. It's the same thing sa case ni Cathy Binag na sinabi ni Cathy pag may nangyari sa kanya ay yung kanyang information ng kanyang USB, ayun ang kanyang SAN data at wala pong ibang magugurgur sa kanya yung mga bangag. It's the same thing sa akin at si distressed mother, okay? Na pina-kidnap ng gobyernong bangag ang kanyang dalawang anak. Okay? Soon, magsasalita na po si distressed mother at kaabang-abang yan. Alright? So ngayon, pag-uusapan natin siyempre ang mga bangag. Ano bang title natin? Huli sa Picture. Noong August 21 ay nagbigay tayo ng regalo kay Lisa Tanas. Ano yung regalo natin sa kanya? Ang niregalo ko sa kanya ay litrato. Remember? Picture na kung saan kasama niya ang mga Pogo operators, si Cassandra Ong. So, noong August 21 ay sinabi ko sa inyo sa aking vlog at sa ating post sa Buljakan and Maharlika Network patungkol sa pinamagatan natin ang hari at reyna ng Pogo. Okay? Dahil yun po yung mainit na pinag-uusapan sa Huwad Committee ng mga bangag na mga kongresistang mga nagsistick to their plans. Okay? Remember, meron silang plano to align the Pogo or the illegal Pogo operators to the Dutertes to Spoke Sari Roque o kung kanino pa man na gusto nilang i-align ang kwento ng Pogo. Ngayong araw na ito, patutunayan natin na naman sa inyo na hindi po random lamang o customers
yung mga nagpa-picture doon sa How restaurant na sinasabi ng mga kaibigan ni Bangag. Mga kaibigan niya for 50 years. Sabi ko nga, yung iba doon, mga kaklase niya sa Kabangagan, o yung iba doon, baka yun yung mga certain personalities na nakatsok-tsaka ni Lisa Tanas nung siya ay bangag na bangag sa pinagbabawal na white powdery substance. You know what, mga palangga? Maisingit ko lang, meron pa palang inalok na isang personalidad, si Lisa Tanas, ng white powdery substance o pulburon. Hindi lang si Cathy Binag, pero meron pang isang personalidad, and kapag ready na siyang lumabas, ay may interview natin. Pero kasi delikado ang buhay ng taong ito. Delikado. Pero ngayon, patutunayan ko muna sa inyo na kung gaano kawalang hiya ang bangag na administrasyon. Muli po sa ating mga nanonood sa akin, ang mainit po na usapin dito kung paano ang hearing Senate and the lower house, yung House of Representatives o yung mga legislators na ito, ay paano nila gumawa sila o mag-fabricate sila ng istorya laban sa mga taong gusto nilang gorgorin. Okay? Okay, mga kababayan. So, doon sa post na yon, nung balikan natin yung August 21 post, which is ito nga, yung picture na ito, mga palangga, ayan, mayroon ng dagdag yan, mamaya ipaliwanag ko sa inyo yan. Ang sinabi ko doon na ang certain mga personalities na yon, katulad na lamang na nagngangalang si Rainier Chu, nakatabi, okay, nasabi dito, katabi na nakaitim, na siya ay kababata at best friend ni Bangag at taga-ayos ng Pogo operation gamit ang serbisyo ni Satanas sa most law firm. Okay, ito'y galing sa ating informante, di ba? Si Rainier Chu, ayon sa ating source, ay yung katabi ng nakaitim. Okay, ang sabi dito, siya ay kababata at best friend ni Bangag at taga-ayos ng Pogo operations gamit ang serbisyo ni Satanas sa most law firm. Ulitin natin. Ipinagtanggol ng mga bangag niyang mga kaklase kaibigan na during the time, ang sinasabi nila 2022 daw yung picture na ito, at legal naman daw yung Pogo na yon during that time. That's true, legal ang Pogo. Pero ang usapin po, ang konteksto ng litrato kasing ipinakita ko, hindi about legal or illegal ang Pogo. It's about the 750 million pesos na inalay kay Lisa Tanas. Mga kababayan, yun ang issue dito. Alright. Ang sabi nga ng ating informante, mula noong 2016, okay? Ano daw yan? 2020, yeah? Okay. So yeah, 2020, did I say wrong ba? Okay, so ang sabi ng mga doon sa press conference ni Tichico na inappoint ni Bangag at ni Lisa Tanas na special envoy to China, mga kababayan, ay 2020 pa daw yung picture. Pinaliwanag na natin yon, paano naging 2020, wala man lang mga face mask and everything. Ayon sa ating informante, na sinasabi na ang negosyo ni Lisa Tanas, which is yung most law firm niya, okay? Yun daw yung doon sila kumikita ng pera, okay? Habang walang trabaho si Bangag, yung law firm ay kumikita dahil kliyente ni Lisa Tanas ang ng kanyang law firm ang mga Pogo operators. Wala namang problema kung legal ang Pogo operators during that time. Okay? Dahil legal naman talaga. Ayon sa informante, si Chu ang tulay ng Pogo operators sa mag-asawang sindikato and mafia, which is si Lisa Tanas at si Bangag. Ang sabi nga dito ay 2 beses nag-fundraising ang mga Pogo operators. Okay? At ito ay ibinigay mga palangga kay Lisa Tanas. Alright.
Ngayon, yung fundraising na yon ay nagkamal ang mag-asawang Bangag sa unang fundraising ng 250 million. And then yung sa pangalawang fundraising ng mga POGO operators during the time ay 500 million pesos, which is total of 750 million. Right? Ako na yung book ni Attorney Vic. Nasa ba yun? Okay. So yun ang kwento ng picture na yon. So diretso doon sa Forbes Park ang pera doon sa Nara Street, ang 750 million sa mga bangag. Nung nalaman ni Kim Wong, okay, yung nasangkot sa Bangladesh scam at may POGO operation din sa Pilipinas, ayon sa ating source, well, ang Bangladesh scam is all out yan. Ano yan? Factual yan. Mga palangga, ay tinapatan ng 750 million. Kaya during that time, nung campaign period, nung 2022 daw yung picture na yan, hindi 2020. Mamaya malalaman nyo. Ay tinapatan yung 750 million kaya nakakubra ang mag-asawang King and Queen of Pogo ng 1.5 billion pesos. Remember this book? Okay? Nakasulat dito na ayaw dapat i-appoint ni Bangag Jr. nung executive secretary pa si Attorney Vic, etong si Altenco kasi hindi bet ni Bangag Jr. si Altenco. Nakiusap si Lisa Tanas, si Romualdez at si Michelle Lazaro na pagbigyan si Altenco na ayon kay Cathy Binag ay kaklase ni Bangag sa pulboronic o pagsisingot ng pinagbabawal na gamot ay pinagbabawal na pulburon. So may aayusin lang daw. Alright? Yung pala, eto yung mga POGO operations o POGO operators na kinansela nila. Kasi kasama dito sila yung Lucky South 99 na kinansel. Okay? Kasi nga, according to our source, na yun ang utos ni Kim Wong na tablahin itong ibang mga POGO operators. Now, this is the moment. Right, mga kababayan? Bago yung pinaka-moment in time, di ba? Paulit-ulit, kaya yung mga pala, hindi pa nakabili ng book, nandyan yung ating email. Okay? Ayan, mga palangga. Nandito lahat yung mga ibang pinagsasabi natin. So ngayon, ulit, kaya naman, pumayag si Bangag dahil sa pangungulit ni Satanas, ni Tambahudas, na sige, 1 year lang at may aayusin si Altenco sa PAGCOR. Ito na tayo sa picture. Nilabas ko noong August 21, deadma sila, wala, hindi sila nag-react. Until such time, nang inilabas ni Attorney Topacio, I think that was 3 days ago, inauthenticate ni Cassandra Ong ayon sa kanyang kliyente na legitimate yung picture na ipinakita ko na kasama ni Lisa Tanas, okay, ni Bangag Jr., si Cassandra Ong, si Rainier Chu. Sino yun? Ang nagsalita kasi si Daza, si Chico, si Ortega, yung isa wag natin pangalanan kasi fame whore yun eh. Alright? Okay. Ang sabi nila doon, mga kababayan, si Maharlika, okay, yung isa doon na hindi kilala, okay, kagabi pinag-usapan natin, yung may kaso ng graft and corruption. Actually, sige, palangalan natin, dito yung pangalan niya. Okay. Ang pangalan ng hitad, what's this? Okay, may information na bago, pero wag muna, nakakaloka, okay. So, yung isa yung Alfonso, yung Ricky Alfonso. Ang sabi ni Ricky Alfonso na may kasong pagnanakaw sa Kabanambayan noong 2006, mga palangga, huwag maniwala kay Maharlika. Misinformed yan, marites lang yan. Sabi ni Sandy Daza, sabi ni Tichico, sabi ni Jetro at ni Ortega, ay customer lang yan sila Cassandra Ong at yung mga Chinese. Okay, customer lang daw na nagpa-picture. Kaya sabi ko, okay, customer pero may seating arrangement at nakaharap. Hindi po tanga ang taong bayan. This is my question now. Actually, itong picture na ipapakita natin. Okay, at ang sabi nila dito, that was 2020. Kaya nga ang question natin, ni isa sa kanila walang mask.
question. So meaning, kung papaniwala, well, hindi natin papaniwalaan, kung sasakyan natin ang narrative ng bangag na gobyerno, itong si Rainier Chu, na sinasabi nila, itong mga Chinese na dumaan, na itsasabi na kumain lang, na nagpa-picture lang sa kanila, bakit dito sa picture na to sa baba, bakit kasama ni Bangag? Itong Pogo personality. Di ba? Huli na naman ang mga buwaka ng ina. Hindi nila nabura. Paano ko to nalaman? Itong picture na to, wala pong puting ahas na nagbigay sa akin. Thank you kay Cathy Binag. Okay? Kasi magkatuwang kaming dalawa sa pagre-research. Okay? Una kasi tinanong ko sa kanya, sis, alam mo ba tong restaurant na to? Kasi gusto naming malaman yung restaurant. Hanap kami ng hashtags, hanap kami sa Instagram, sa Twitter, lahat. Okay, so ginugol search namin, lumabas itong picture na to sa baba. Okay? Actually, ang picture na to di sinend sa akin ni Cathy. Sis, tignan mo yan. Nandyan din yung Rainier Chu. Okay, dahil hindi ko naman kilala si Rainier Chu, hindi ko naman siya talaga kilala, so binusisi natin ng bonggang-bongga. Kasi yung unang picture, syempre ibang angulo and everything, binusisi natin kaya dapat kahapon ko pa ilabas yun. Kaya lang, minake sure ko na may isang taong kakilala talaga si Rainier Chu. So ang dami kong mga personalities na message, paki-confirm nga bago natin to ilabas. Alam mo, kung si Abalos ay ang kanyang forensic ability about tenga, ako naman buhok. Siyempre, pwede tayo mag-iba-iba ng hairstyle. So, sa makatuwid, kung pagbabasihan natin, based on our analysis, yung picture na ito, halos the same haircut. So, hindi 2020 ang picture na nasa taas na pang debunk o pagsinungaling ng mga kaibigan ni Bangag. Mga baka ng ilan yung mga sinungaling. Thank you, Cathy, dahil kasama ka sa research. Dapat talaga nagtatrabaho tayo sa mga yung mga hinuhuli at yung mga sindikato. Ayan ayan po. So ibig sabihin, sa makatuwid, kung nagsasabi lang ng katotohanan ng mga buwaka ng ina, tsaka itong picture na to, hindi ito kasagsagan ng pandemic. Kasi nga ni isa sa kanila walang mask at hindi allowed nung time na yan na lumabas. Okay, na kumain, sarado pa nga yung mga restaurant noon. Remember? Naapektuhan nga yung mga business, kaya nga boom yung mga business na delivery order. Di ba? Okay. Teka lang, meron tayong gugurgurin. Okay. Saan na yun? Teka. Okay, patay kang bata ka ngayon. That's my satisfaction. Ay, gurguryo. Okay. So mga kapalangga, ito na. Alright. So, meaning, itong picture na to sa taas, hindi ito 2020 kasi nga sarado mga restaurant nun. Lahat nakamas. So, tama yung aking informante, mga kababayan, itong picture na to sometime, okay? Kasi itong picture na to sa baba, nanalo na si Bangag. By the way, ito naman nalo na si Bangag sa picture na ito kasi June na to eh. So ito, sabi ng ating informante, this is during campaign period ng 2022. So ito, June 2022, nanalo na sila. So itong nasa taas, since pareho sila ng haircut, ang buhok, mga palangga, okay? Mabilis tumubo, lalo na pag lalaki, di ba? Ang bilis ng tumubo. Ang babae, ako pwede nyo pang kasi haircut ko, the same haircut ever since the world began. Okay. So sa makatuwid, mga palangga, sinungaling ang mga Bangag. Bakit kasama si Rainier Chu? Sabi ko nga, kung sila ay nagpa-picture lang randomly doon, which is yun ang alibay, yun ang kasinungalingan ng Bangag na gobyernong ito. So ano ba ang kahalagahan ng picture na ito sa usapan dyan sa Quad o Huwad Committee? Di ba naghahanap sila ng mga sangkatauhan ng mga tao, lang mga dokumentong nakita nila, katulad na lamang yung dating SOCMED assistant ni Harry Roque, di ba, na nandoon sa
Congress and Senate, di ba? Kasi nakakita ng dokumento. Actually, hindi nga nakitaan yung SOCMED personality or assistant ni Harry Roque ng mga pictures kasama ng mga POGO operators. Pero pilit nila dinidikit. Ganon din ang pagdikit nila dito o pagdikit o pagpiga o paano ba? Pag-connect dito kay Harry Roque. Okay? So doon sa hearing na yun, actually napanood ko yung mahabang hearing nila pero hindi ko naman, yung iba wala namang kwenta, di ba? Dahil ang mga witnesses nila ay mga speaker, mga resource person nila ay mga takas o natakas, dinukot galing sa presuhan. So ngayon mga palangga, ano ang kahalagahan ng exhibit na ito kung matino ang ating gobyerno, ang ating Congress at Senate? Malinaw, sa exhibit A and B, sa unang picture na kasama ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, ang mga POGO operators na nagbigay sa kanila, ayon sa ating source, ng 750 million. Ngayon, pagdating dito sa baba, June, kasama pa rin ni Bangag Jr., wala na si Satanas dito, wala sa picture, hindi ko makita. Kasama ni Presidenteng Bangag ninyo, ang POGO operator na pinapangalanan sa Senado and Congress. Nanonood naman kayo, Rainier Chu, di ba? Mr. Wu, kanina kahapon pinangalanan. So gaano kahalaga ito? Kung matino ang mga putang inang yan, ipapatawag nila at pagpapaliwanagin si Lisa Tanas. Bakit ito, mga picture na ito, kasama nyo ang mga personalidad na ito, dapat i-cross-exam nila, katulad sa pagko-cross-exam nila sa kanilang mga speaker. Pero bakit nila hindi ipinapatawag? Kasi ang mga kongresista at ang mga senador ay bayad na ang kanilang kaluluwang itim. Umpisa natin kay Ontiveros na anti-Marcos. Ikaw, Ontiveros, anti-Marcos ka. Pagkakataon mo na sana na magpakitang gilas, but not anymore. Kasi ang iyong kapatid at ang iyong brother-in-law ay appointed na ng bangag na presidente. Kaya ano ba ang pakialam mo sa justice or sa truthfulness or sa tamang alignment ng iyong laban? 'Di ba? Wala na. Ibig sabihin, mga dilawan o mga pinklawan na sumuporta sa kanila, hindi kayo ang priority ni virus at ng iba pang mga kongresista at mga senado. They are for their vested interest dahil pinaupo ang kanyang dalawang kamag-anak, hindi na siya magsasalita kahit nakikita niya na harap-harapan sa litratong ito na pwede nilang pagkakataon na i-interpolate nila at i-cross-exam. Pero hindi nila gagawin yan. Kasi nasungal-ngalan na ang mga bunganga ng mga buwakan ng inang kasalut-salutan at kasabwat ng bangag na gobyernong ito. Hindi ba ito material or relevant issue na ang mga POGO operators? Actually, wala namang problema sa kanila sa picture na ito kasi legal sila noon eh. Legal. 'Di ba sila Cassandra Ong, 'di ba? Siya ay, sinabi niya doon sa hearing kahapon na siya nga ay part ng Whirlwind. Kumbaga, isa sa mga stakeholders ng Whirlwind at sila ay, ang negosyo nila ay real estate. Nagpapaupa sa POGO operators which is yung kanyang ninong na si Mr. Wu na kasama sa picture na yon. Okay? So ngayon, mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw na ayaw pansinin ng inyong Kongreso at mababang kapulungan at Senado ang kahalagahan ng exhibit ni Maharlika. Bakit? Dahil malalaman ng taong bayan na totoo ang sinasabi ng impormante ko na si Lisa Tanas, Araneta Marcos at si Bangag Jr. ang hari at reyna ng POGO. Kaya yung kawalang hiyaan nila ngayon, dyan sa Senado at Congress, ang panggigipit sa mga Duterte o sa iba pang mga personalidad para i-connect sa POGO, yung mga yun nga, walang picture eh. Walang picture sa POGO operators. Pero ito, ayaw nilang pick-upin, ayaw nilang pag-usapan. Magkano ang kaluluwa ninyong itim?
Lalo na itong matandang abante na parang galing sa takas ng kulungan ng mga tsura nila. Itong si Padua ba yon, yung dating rebelde na naging Alex Bongkayo Brigade kayo, tapos naging nakaupo dyan sa Senado, katulad din Francis Castro na convicted child abuse. Mga kababayan, isinasalarawan ko na nasa madilim na yugto kayo ng Pilipinas. No wonder, pinagtatakpan nila ang pang-aabuso na ginagawa sa kapwa ninyo Pilipino dyan sa Davao, at ang iba sa kanila nga, o karamihan sa kanila, ay KOJC members. Harap-harapan na sinabi ni Bangag Jr. ang kasinungalingan, ang katagang kasinungalingan na ang mga pulis na pinadala niya para bangbangin o saktan ang KOJC members o family ay wala daw armas, wala daw dahas, wala daw tear gas. Kaya sabi ko, kung naniniwala ka kay Bangag, sa kabila ng overwhelming information all over social media and media, may ibang media naman na nag-uulat, pero ibang media ay pinagtatakpan nila, something wrong with your head, with your heart. Ibig sabihin, nasakop ka na ng bangag. At yun ba ang gusto mong ituro sa iyong mga anak na magpumikit at magmukhang tanga o maghang bobo na kung ano ang sasabihin ng bangag na presidente ay gagawin ninyo? Recently, nagsabi si Gibo, okay, ang DND, secretary ninyo, na in-augment o i-improve nila, di ba, ang kanilang i-improve o i-increase nila ang suporta doon sa PNP, sa KOJC, at magpapadagdag sila ng AFP o ng mga members. Mga kababayan, yung mga matitino na mga general, kayo po ay manindigan. Ang hinahabol yung tao, si Pastor Kibuloy, ay iisa lang. Hindi nyo kailanman trabaho at wala sa batas, sabi nga ni Attorney Torion, napakagaling na abogado, hindi kasama sa warrant of arrest ang manirahan, hindi lang basta